Basta na lang po, tinatawag present ni Marcoleta. Ayan, nagka-bol-bol po. Mas kabisado pa yung affidavit ni Marcoleta kaysa sa nag-execute ng affidavit. You see, pagkatapos na-discover pa yung affidavit, mga kababayan, yung nagnotaryo, fake. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. In-invite ng DOJ yung surprise witness ni Marcoleta para makross-examine doon sa kanyang mga revelasyon na dinimolish si Martin Romualdez. Ini nagpakita sa DOJ po. Hindi sumipot. Yan tinago na siguro ni Marcoleta. Orly Gutesa no show sa DOJ ngayong araw. Gigisahin siya ng DOJ. Kasi, unang-una, dapat mag-present siya ng malakas na ebidensya para masama na si Martin Romualdez sa ma-file ng kaso. Kaya si Martin Romualdez po, hindi nakasama sa nirecommend ng NBI na ma-file ng kaso. At tapos, may reklamo yung mga DDS. Kini-question kung bakit hindi kasama si Martin Romualdez. Dapat tanungin muna yung testigo. Kung totoo, i-evaluate mo na Kahit nga doon sa Senado, na-surprise yung mga senador, lalo na si Ping Lacson. Kaya nga imbestigahan siya ni Ping Lacson. Sabi nga natin mga kababayan, tradisyon po sa Senado, kahit sa Congress, na before na i-present yung witness, kailangan may magsailalim po sa vetting procedure. Hindi po nangyari yon. Basta na lang po, tinatawag present ni Marcoleta. Ayan, nagka-bol-bol po. Mas kabisado pa yung affidavit ni Marcoleta kaysa sa nag-execute ng affidavit. You see, pagkatapos na-discover pa yung affidavit, mga kababayan, yung nagnotaryo, fake. You see, kailangan talaga magpaliwanag muna siya sa DOJ. Sabi dito sa report ng 1PH, kinumpirma ng Department of Justice na hindi dumating si Orly Rigala Gutesa, dating security consultant ni Congressman Saldico sa kanyang appointment ngayong kaninang umaga. Ayon sa DOJ, iniimbestigahan na rin ang reklamo ng isang abogado na peke at hindi siya ang nagnotaryo sa affidavit ni Gutesa. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, kailangan ng full record at background check kay Orly Rigala Gutesa na biglang lumutang bilang surprise witness sa pagdinig. Wala raw kasing abiso ang pagdalo ni Gutesa. Alatado po na demolition job. Pang-propaganda para magalit yung mga tao. Imagine, bulto-bultong pera mga kababayan, 46. Luggages, punong-puno mga kababayan ng pera. 48 million daw yung laman na bilang niya. Tinanong, bakit na niya alam ang 48? May laman, may nakasulat na niyang 48. So inassume niya 48 million diniliver kay Martin Romualdez. Sabi ni Martin Romualdez, unang-unaan niya yung sinasabi niyang property ko, yung bahay, under renovation ng panahon na yon. So paano siya magdi-deliver doon? Aabotan niya mga construction workers. Wala man si Martin doon. Sunog na sunog po yung testimony ni Gutesa, kaya siguro tinago na ni Marcoleta. Hindi pinapunta sa DOJ. No show. Sabi ni Eduardo Chua, natakot sa DOJ. Sabi ni Fe Hernandez, in short, walang tiwala sa DOJ. Hindi man siya pwede na hindi pumunta sa DOJ. Kasi ang demand nila, file ng kaso. O sino yung magpa-file ng kaso kung hindi yung DOJ? Alangan man hindi man tanungin, hindi lang tanungin kung ano yung revelasyon niya doon sa Senado, yun na yun. Ang daming butas po ng kanyang revelasyon. O diba? Unang-unang yung affidavit, peke yung nagnotaryo. So sagutin niya yun. Nagreklamo yung abogado, ginamit niya.
O di ba? Malamang patong-patong na kaso ang abutin niya. Nagbanta na si Martin. Hindi ko ito palalagpasin. Sinira yung pangalan ni Martin Romualdez. Sabi ni Kakay Gaston Lara, investigate Marcoleta to. Sabi ni Sartabin Bim, di pa memorize script, galing kay Marcoleta. Sabi ni Lito Lumibaw, fake witness. Sabi ni Eman, binibriefing pa daw para di pa utal-utal yung affidavit niya na binabasa na nga lang sa papel, nagkakamali pa eh. Sabi ni Moschula Orbita, Marcoleta advised kaya no show. Malamang sinafety na ni Marcoleta. Pero hindi papayag po si Ping Lacson. Ipapatawag yun para maimbestiga. Sabi ni Ping Lacson, kailangan nga niya ma-background check. Hindi po kasi pwede kung sino-sino na lang yung pakikwentuhin. Walang vetting. Yan ang standard operating procedure po. Importante ang magipit na vetting ng isang testigo. Hindi yung ginawa ni Marcoleta. Pagkatapos, yung affidavit mga kababayan, other than fake yung notaryo, hindi man kabisado ng mismong nag-execute. Tinuturuan pa ni Marcoleta ng sasabihin. Saan ka nakakitang testigo po na yung handler niya, yung nag-present ng tinuturuan ng kung ano dapat babasahin at sasabihin? Garapalan po yung ginawa ni Marcoleta. O ngayon, ito yung patunay na talagang desidido ang ating administrasyon na panagutin yung mga sangkot sa flood control scam. Ito po, yung DOJ, nirelease na po yung lista ng mga individuals recommended for prosecution in connection with the controversial DPWH flood control projects. Kasama, number 1 po si Saldico. Ayan press statement po from the Department of Justice. The DOJ today confirms that on the strength of sworn affidavits executed before the DOJ and the NBI, the National Bureau of Investigation has recommended the prosecution of the following individuals for case build-up with the National Prosecutors Service or NPS. 21 personalities mga kababayan. Number 1 si Congressman Saldico. Sunod si Francis Chis Escudero, Senator Joel Villanueva. Number 4 si Jingo Estrada. Number 5 si alias Bing Ramos. Number 6 si alias Mina. Number 7 si Undersecretary Mary Mitch Lim Kajahon Uy. Number 8 si Mr. Maynard Ngu. Number 9 si former Senator Bong Revilla. Number 10 si Miss Carlene Villa. 11 Undersecretary Roberto Bernardo. 12 Engineer Henry Alcantara. 13 Mr. Giancarlo Rivera. 14 Miss Linda Victoria Macanas. 15 Mr. Juanito Mendoza. 16 si Sally Nicolas Santos. 17 Mr. Jesse Mahosay. 18 alias Andre Balatbat. Number 19 si Engineer Bryce Hernandez. Number 20 si Engineer JP Mendoza. Number 21 si Engineer RJ Domasig. So this recommendation stems directly from the sworn testimonies of Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, and former Undersecretary Roberto Bernardo. Their statements provided the basis for identifying these individuals as having sufficient preliminary links to the acts under investigation. Let it be clear, inclusion in the NBI's recommendation is not a matter of speculation or rumor. It is the result of sworn testimony under oath. If names have circulated outside of these affidavits, those are not recognized by the DOJ or the NBI until such time that they are sworn to under proper proceedings.
So wala pa yung pangalan ni Diskaya, ng mag-asawang Diskaya. So bakit niya Mr. Maravillas ganon? Ini-evaluate pa siguro. Kasi hindi man po nagsasabi ng buong katotohanan, selective. Itong po si yung mag-asawang Diskaya. Hintayin na lang po natin. Darating din yung araw. Kailangang maingat po. Mapafailan din yan ng kaso. Bakit niya Mr. Maravillas, si Martin Romualdez hindi kasama dyan? Yan ang tanong ng mga DDS palagi. In-invite nga po si Orly Gutesa ng DOJ para isubstantiate niya yung kanyang akusasyon na nag-deliver siya kay Martin Romualdez. Si Saldico nandito na. Hindi man dumating, hindi kasama sa recommendation ng NBI. Pag na-substantiate ni Gutesa, malamang si Martin Romualdez, papailan po ng kaso. Handa yan harapin ni Martin Romualdez. Kaya nga po nag-resign si Martin Romualdez bilang speaker para walang masabi na ginagamit niya yung kanyang impluensya. O di ba? Lahat yan kakasuhan. Basta't may sufficient na ebidensya. Kaya lang yung mismong affidavit nga po ni Gutesa, peke yung notaryo. Tapos in-invite siya ng DOJ, hindi man pumunta ngayon. Anong ibig sabihin? Hindi niya kayang isubstantiate yung kanyang mga sinasabi. Sa Senado nga, nabulol-bulol siya, nagkanda bulol-bulol si Gutesa. Tinuruan pa ni kino-coach ni Marcoleta. Yan tuloy, nalata. Duda ng mga netizens, mga kababayan. Si Marcoleta yung nag-draft ng affidavit, tapos pinapabasa kay Gutesa para i-demolish mga kababayan si Martin Romualdez kasama si Saldico. You see? Ito si Saldico mga kababayan nagpalabas ng statement kasi nirevoke yung travel clearance para mapilitan mga kababayan si Saldico na umuwi. Nirevoke ni Speaker Boji D. Sabi ni Saldico, I have every intention of returning to the Philippines, says Saldico in his letter addressed to House Speaker Boji D. Ko said he is saddened and concerned about the revocation of his travel clearance as it would deprive me of the time needed for medical care and that it was borne by pressure rather than the adherence to facts and procedure. Let me assure you, Anya, that should you choose to return home, sabi ni Speaker Boji, the House will coordinate with the proper authorities to secure your safety in that of your family. Ito yung sulat ni Speaker Faustino D. kay Saldico. Allow me, Anya, to emphasize that the revocation of your travel clearance should not be construed as prejudgment, but as a necessary opportunity to answer the allegations against you directly and in the proper forum. Aside from the issues that have been raised against you, you also face a complaint that is now with the House Committee on Ethics. Coming home will allow you to respond to this complaint, as well as to fully present and elaborate on the defenses you outlined in your letter. We reiterate that the only proper way to address these matters is not through correspondence from abroad, but by returning, appearing at the proper forum in answering the charges directly. So makikita ninyo, hindi kinukonsinti po ng Congress, ng leadership ng Congress, si Saldico. Kinansil nga po yung travel clearance. You see? Kaya yung mga akusasyon ninyo na yung nag-akusa man lang po, yung mga DDS, na hindi seryoso, nabulin itong mga sangkot sa flood control projects po, malayo po sa katotohanan. Lahat ito imbestigahan at papanagutin pag napatunayang nagkasala. Yun ang naging statement mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang press conference. Kaya ito na nga po, inirecommend na ang pag-file ng kaso dito po sa sa mga sumusunod na personalities. Number 1 si Saldico, number 2 si Chis Escudero, yung mga senador, Villanueva, Jinggoy, Bong Revilla. O ngayon, para masama si Speaker, kasi yun talagang target ninyo kailangan i-present ninyo sa DOJ itong witness ninyong si Orly Gutesa.
Huwag itago. Iba pa? Ito pa. May freeze orders na rin at lookout bulletin orders para doon sa 21 individuals na inilabas ng DOJ para usigin sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay DOJ spokesperson ASEC Miko Clavano, nirekomendang maharap sila sa mga reklamong graft, malversation at indirect bribery at nagpapatuloy ang case build-up para sa iba pang mga individual.